lingkod na may mga kasamahan sa espiritual. Hikayatin sila na makisali sa chismis at pagbunan ng iba upang malayo nila ang kanilang mga sarili mula sa pagkakaroon ng konsensya na lubos natin kinamumuhian. Laging tandaan na gamitin ang mga bagay ng tila, ngunit hindi tunay na natutunan. Hindi gaano mahalaga at maging ang mga bagay na maaaring nais ng mga katuhan upang punan ang kanilang buhay. Upang wala silang panahon upang hanapin ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi magtatagal, magsisimula silang mabuhay sa pamamagitan ng kanilang sariling iniisip na lakas sa sarili. Isa-sakripisyo maging ang kanilang kalusugan at pamilya. Lahat para sa mga bagay na maaaring mukhang may kaugnayan. Ngunit sa totoo lang, ay hindi gaano mahalaga o maging walang kahulugan. Ang plano nito ay tiyak na makakamit. Ito ay walang alinlangan na makakamit. Ito ay tila isang magagawang plano. Ang masasamang espiritu ay masigasig na nagsimula magtrabaho na ginagawang mas abala ang mga nananampalataya ni Jesus sa buong mundo at mas nagmamahal. Naglalakad kung ano ang kanilang ginagawa. At pagkatapos, malalaman natin na kakaunti ang panahon nila para sa Diyos at sa mga pamilyang inihanda ng Diyos para sa kanila. At magkakaroon ng simpleng oras para sabihin sa iba ang tungkol sa kapangyarihan ni Jesus na nakapagpapabago ng buhay. Ang tanong ay, talaga bang nagtatagumpay ang plano ni Satanas? Ang iyong desisyon ang magpapasya sa tagumpay o kaliguan ng plano nito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng C? D, being, U, under, S, Satan's, Y, yoke. Being under Satan's yoke. Oh, hallelujah! Gising pa ba kayo? Diba? Lahat ng ating nakita ay totoo sa ating paningin at totoong nangyayari. The question is, hahayaan ba natin hahayaan ba natin na si Satan ay maghari sa mundo ito? No! Kaya tayo ay pinili ng Panginoon upang kontrolin natin ang gawa ng kaaway. Amen? Kaya kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, kapag tayo ay nag-i-invite, halos ang ating narinig ay busy, busy, busy. Amen? Pero hindi natin alam kung kailan aalis ang ating mga buhay sa mundong ito. Kaya itong ating napanood ay napakalaking impact para sa ating mga buhay. Kung paano gumagawa si Satan at ang ating mga napanood, ito ay nakadisenyo sa mga Kristiyano. Ang ating napanood ay para sa mga Kristiyano kasi hindi nagagalawin ni Satan ang para sa kanya. Ang punteriya at talagang tinutumbok ni Satan ay yung mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, but hindi lahat ng Kristiyano ay gumagawa sa kaharian ng Diyos. Kung nagpupulong-pulong man ang mga kampo ni Satanas, everyday nagpupulong-pulong tayo sa online, sa face-to-face, prayer online natin. Amen? Everyday may ginagawa tayo kasi ang kalaban ay gumagawa ng doble-doble. So hindi tayo pwedeng magpitik-pitik lang. Kailangan natin ilapit sa Panginoon at Satan is a liar. The place of Satan in our life is under our feet. Hindi siya mapangyayari. But, kapag inalaw mo siya sa buhay mo at siya yung maghari sa buhay mo, kapatid, nalinilang ka ng ating kaaway. So, salamat sa Diyos. Habang pinapanood ko ito, nagninilay-nilay ako. Amen? If we are true believer, kahit yung mga worldly song, kahit yung pagsayo-sayo natin, pagkanta-kanta natin, hindi na dapat. Because we are new creation. Amen? Minsan kasi, talagang
whole world is infected with the disease called sin. So, dito po natin makikita, sa totoo lang, ang isang dahilan kaya nagiging mabagal, ang isang dahilan ang nagpapabagal sa pag-usad ng Ebanghelyo ay ang mga Kristiyanong hindi marunong magpagamit, mga Kristiyanong tamad na dapat ikaw, kung ikaw ay followers ng ating Panginoong Yesus, dapat maging kagamit-gamit ang iyong buong sangkap ng iyong katawan. Amen? So, sabi na dito sa Romans 12 verse 2, natin na lang natin itong inuulit-ulit. Sabi nga, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi na tayo kailanman dapat, hindi na kailangan natin balikan yung mga dati nating buhay, yung mga lumang buhay natin. Sabi na, huwag kayong umayong sa takbo ng mundong ito kasi ang mundo ay sagana sa karumihan at pagkakasala. Walang ibang ibibigay ang mundo nito kundi ibulig tayo sa kapahamakan. But ang nais ng Panginoon ay bigyan ka ng liwanag at makarating ka doon sa inihandang tahanan ng ating Panginoong Jesus. So sabi nga rito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip at mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kung mapapansin natin ang ating mga pinanood, amen? Ang number one target ni Satan ay ikaw, ako, tayo lahat. Kaya kung tayo ay patumpik-tumpik, kung ating pananampalataya ay ups and down, maaari siyang makapasok sa ating mga buhay. But sabi nga, we must have mind renewed. Kailangan ma-renewed. Amen? Kailangan ang ating isipan ay mabago. Sabi nga, to look at the world through God's eyes, to begin to understand what He wants instead of focusing on what we want. Hallelujah! So how do we renew our mind? Sa paanong paraan? Pwede nating mabago ang ating kaisipan. Unang-una, kailangan natin, we need to meditate the Word of God. Kailangan natin talaga ng reading the Bible, thinking about, isipin mo, habang binabasa mo, isipin mo. Amen? And memorize the chapter or the mga Bible verse natin. And praying. Praying is the best weapon sa lahat ng atake ng kaaway. Then, sabi na, next, Ephesians 5, verse 15 to 17. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Napakaliwanag ang sinasabi, redeem the time because the days are evil. Amen? To redeem the times means to make the most of it, to invest each minutes in quality activities, not junk. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Sabi nga, the Bible tells us to use our time wisely and with great care. We are to look carefully at how we walk, not as unwise, thank you, Brother Nestor, but as wise. The wise doesn't stress about the future, but the fool doesn't plan for the future. Amen? Yung mga matatalino ay hindi sila nai-stress sa kanilang kinabukasan. Pero yung mga mangmang, amen, yung mga masasama, yung mga mangmang, amen, yung mga hangal, sabi niya, the fool doesn't plan for the future. So, we must make the most every opportunity. This is how you are wise. We have to make the most of the present time
Sabi nga ng kasulatan, mamuhay kayo ng matatalino at di tulad ng mamang. Hallelujah! John 8:44, sabi niya rito, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. We have two fathers in this planet Earth. At alam natin, kapag sinusuway natin ang kalooban ng Panginoon, alam mo na kung sino ang tatay mo. Pero kapag ikaw ay nagpapasako sa kalooban ng Panginoon, alam mo na kung sino ang tatay mo. At doon sa dalawang tatay na ito, ay masasabi natin depende sa bunga ng iyong buhay. Amen? Kaya, sabi nga rito, Satan's primary goal is to turn people away from God. Ito yung talagang gusto ni Satan, na yung mga tao ay mawala sa focus sa ating Panginoon. Satan's primary goal is to turn people away from God. He does this by tempting them with sin, doubt, and fear. So si Satan walang gawang mabuti ito eh. Talagang ito, demonyo talaga to. Amen? But we have a power and authority to resist the devil. Amen? We have a power, mga kapatid. So, the Bible says, Satan, the father of lies, that means he's pretty good at it. He lies to you, not just to knock you down, but to keep you down. So, kapag kasi Satan ang naghari sa buhay natin, wala na. Talunan ka na. Pero huwag mong hayaan na magbukas ng pintuan para sa Kanya. Kasi ikaw ay para sa Diyos at ang Diyos ay para sa iyo. Hallelujah! So, sabi nga rito, the Bible teaches that Satan is a powerful being who is constantly trying to deceive and destroy people. He is the father of lies and accuser. Amen? Ito yung trabaho ni Satan dito sa planet Earth. Kaya patuloy nating pagkulay-gulay ng salita ng Panginoon kasi kapag tayo lalamiya, papasok si Satan sa ating mga buhay at one day hindi mo alam, amen, gamit ka na ng ating kaaway. Next, John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang galing, amen? Grabe ang Panginoon. Nararamdaman ba ninyo kung paano tayo sinusubaybayan ng ating Diyos para hindi tayo mawala sa Kanyang paligid, para hindi tayo mapahamak? Amen? Ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa krus, ang Diyos pa rin na ating pinaglilingkuran. He is alive. Amen? He is alive. Sabi nga, John 10:10, life is to live a life committed to Christ. We should never doubt how much Jesus loves us. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo nagkakamali, ay talagang ang Diyos ay nalulungkot kasi kailangan natin pakaisipin kung gaano tayo kaibig-ibig ng ating Panginoon. He is always ready to lead His disciples with love and compassion. John 10 verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Hallelujah. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Dati tayong wala sa kulungan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, amen, hinanap tayo. At tayo ngayon ay patuloy na naglilingkod sa ating Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. We use our body to serve Him. Amen? Sheep are the followers of Christ, while goats choose not to follow Christ. Magkaiba ang tupa at ang kambing. Ang mga tupa, ito yung mga followers ng ating Panginoon Jesus.
Pero yung mga kambing, ito yung mga pasuway. Ito yung mga hindi sumusunod. Amen? Sa katuruan ng ating Diyos na buhay. 1 Peter 5, verse 8 to 9. Be alert and of severe mind. Your enemy, the devil, clouds around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him standing firm in the faith because you know that the body of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Kaya kapag tayo nakakunek, nakaangkla, naka-align sa Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin, kapag naman Lord, ang dami naman kasi mga problema akong nararanasan. Whether you like it or not, kailangan natin itong pagdaanan. Kasi sabi nga ng Panginoon, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungan at aalin-aligid na humahanap ng masisira. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam natin, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Hallelujah! Kaya kapag tayo ay talagang totoong lingkod ng Panginoon, anumang ups and down niya, anumang storm niya, you need to stand. Amen? Because God is with you, mga kapatid. So sabi nga, the devil is looking for someone. Amen? And that if we are feared in our faith, then we have the power to resist him. That doesn't mean the attack won't come. But we can stand in faith and remain unmoved by staying rooted in God's Word. Sabi nga, si David ay naghahanap ng sino man na masisila. Amen? Kaya kapag tayo umayon sa mundong ito, mag-ingat ka kapatid. Kasi si Satan is everywhere. Kaya ka niyang ligtahan kapag ikaw ay nalulupaypay. Hallelujah. Sabi na rito, mayroon tayong kapangyarihang labanan siya. Hindi ito nangangahulugang, hindi darating ang pag-atake, sabi niya. Ngunit, maaari tayong tumayo sa pananampalataya at manatiling hindi natitinag sa pamamagitan ng pagtatanim ng salita ng Diyos. Alam niyo, habang inaaral ko to, inaatake talaga niya ako. Amen? Ang dami, may mga circumstances na kung kailan ka nag-aaral, kung kailan ka nagtatrabaho, syempre, ang ating topic is about sa kalaban. Kaya ang kalaban gagawa siya para mawala ang focus natin. But the Holy Spirit is always with us. Hindi na tayo hakayaan na galawin o guluhin ng kaaway ang ating focus sa pagtuturo. Hallelujah! Mateo 24 verse 10 to 14. At ito nga po. No? Sabi nga dito, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. The harvest is plentiful, but the workers is few. Amen? Maraming tatalikod sa pananampalataya, lalo na ngayon, we are in the end times. Ang daming tatalikod kasi maraming ini-offer ang kalaban na nagiging daan upang ito ang maging kasiyahan ng sinuman. Napakaraming mga taong dating napakainit sa Panginoon. Napakaraming mga taong dating ang kanilang buhay nakatuon sa ating Panginoon Jesus. Pero dahil sa napakarami nilang alalahanin, amen, at naopero sila ng ating kaaway, sandali na i-grab nila. Kasi maraming mga tao na talaga namang sa mundong ito
ilalayo sila sa ating Panginoon. Ipagkakalulo ng isa't isa ang kapwa, ang kanyang kapwa, at marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap. Ano pa? Manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas. Hallelujah. So, napakabuti ng Diyos. Alam niyo, sa dami natin mga pinagdaanan, sa dami natin mga ups and down, thanks God. Patuloy tayo na tayo. Because God is so good all the time. Hindi niya tayo kailanman pinababayaan at hindi niya kailanman tayo pinagkukulang. Because the God that we serve, He is a faithful God. He is amazing God. Siya yung may-ari ng lahat. Amen? Tingnan po ninyo kung paano kumilos si Satan sa buhay ni Job. Job chapter 1, verse 6 to 12. Paano siya kumilos? One day the angels came to present himself before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From the roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Hallelujah. Does Job fear God for nothing? Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flock and herd are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, everything he has in your power, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. Hallelujah. So, grabe. Alam niyo, ang Panginoon, tinetest yung faith ng bawat isa. At inaalo ng Lord na si Satan ay galawin ka. Amen? But if you are in Christ, anuman ang pag-ibong ng kaaway, masasabi mo sa sarili mo na hindi siya magtatagumpay. Amen? Job 2 verse 1 to 10. Sabi niya rito, "One another day the angels came to present himself before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, 'Where have you come from?' Satan answered the Lord, 'From roaming throughout the earth, going back and forth on it.' Then the Lord said to Satan, 'Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil, and he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason." Sabi niya, "Then skin for skin," Satan replied. "A man will give all he has for his own life, but now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well, then he is in your hand, but you must spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with a painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die," he replied. "You are talking like a foolish woman. Should we accept good from God and not provoke?" In all this, Job did not sin in what he said. Sana hindi po tayo katulad ng asawa ni Job, ano? Grabe. Sumpain
Hallelujah. Ito po ay ipinapaliwanag ng ating Panginoon na kung ikaw ay talagang tapat sa Diyos, ano man ang padala ng kaaway, manatiling ikaw ay nakatayo. Amen? Manatiling nakatayo. Kasi in our everyday life, there are battle. At ang battle na ito, akala ba natin yung mga battle na ating pinagdadaanan, akala ba natin hindi nakikita ng Panginoon? Nakikita ng Panginoon ang sitwasyon ng bawat isa. But ang nais makita ng Lord ay kung kaya mong tayuan ang mga storm na iyong pinagdadaanan. Just trust the Lord. Call to me, sabi ng Lord, call to me and I will answer you and show your great and mighty things, sabi ng Lord. Call to me. Amen? Pag sinabing call to me, ang sino man ay pwedeng tumawag sa ating Diyos na buhay. At siya ay gagawa ng kaparaanan upang ikaw at ako ay ialis niya sa mga sitwasyon na ayaw natin. Hallelujah. So, dito po tayo sa Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Kung nasa saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapag ang ating puso ay nasa trabaho, at wala na tayong oras sa paglilingkod sa Panginoon, so ang ibig sabihin, ang dinidiyos mo ay ang iyong trabaho. Hindi ibig sabihin, sabi nga ng kasulatan, we cannot serve in two masters. Hindi ibig sabihin yung imahe lang o idolatry lang yung tinutukoy dito. Maaari ang dinidiyos mo, yung trabaho mo, yung posisyon mo, yung pamilya mo, yung kagandahan mo, yung kapugian mo. Amen? Maraming bagay ang ina-idol ng maraming tao. But, ang sabi ng Panginoon, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Hallelujah! 1 Peter 2, verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for the righteousness. By His wound, you have been healed. Kung mananatili tayo sa kasalanan, para lang natin binaliwala yung pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Nangyari yun. Ginampanan ng ating Panginoong Hesus yun para ikaw at ako ay maisalba sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. Pero kung ikaw ay nananatili doon sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa mata ng ating Diyos, ikaw mismo ang pumipili ng daan patungo sa kapamahan. Amen? Hindi nais ng Diyos na ikaw at ako ay makarating sa dagat-dagat at apoy ng impyerno. Kasi after 3 days, He rose again. At ang sabi niya, iniwanan niya yung kanyang mga disipulo. Sabi niya, ako ay pupunta sa aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng inyong matinirahan. Yun, doon nakadestino, doon ang right destiny natin. Hindi doon sa nagatagatang apoy ng impyerno. Amen? Kaya nga sabi nga ng Panginoon kasulatan, kapag tayo ay naroon na sa tahanan na inihanda ng ating Panginoon Hesus doon talagang, alam mo siguro yung iiyak ka hindi sa kalungkutan, kundi iiyak ka kasi naipasa mo yung lahat ng kalungkutan, problema, circumstances, sitwasyon, naipasa mo at ikaw ay patuloy na nanatili sa ating Panginoon. Imagine, huwag naman sanang mangyari. Hindi natin alam kung sino sa atin ang mauna. At ang bawat isa sa atin, amen, ay haharap sa judgment time. At hindi natin kaya magsinungaling sa Panginoon because sabi nga ng kasulatan, even the very head of your hair is numbered. Hindi mo naman pwede sabihin sa Panginoon, Lord, please give me another chance. Hindi mo pwedeng sabihin na wala namang nag-share ng salita ng Diyos sa akin. Hindi mo naman pwedeng sabihin na wala ka
nga, life is a matter of choice. Nasa atin ang pagpipili. But ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay pa ng mga pagkakataon upang ikaw at ako, upang tayong lahat ay totoong maglingkod ng tapat sa Diyos na nagbigay ng buhay para sa ating lahat. Amen? Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Na ikaw at ako, na dapat tayo ang naroon sa kanyang kalagayan, ba't inako niya ang lahat ng ating karamihan upang ikaw at ako ay mabigyan ng buhay na sagana, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Salamat sa Diyos. John 8, verse 31 to 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciple. Then you will know the truth, and the truth will set us free." Alam nyo, dati hindi naman natin alam ang katotohanan eh. Dati isa tayo sa mga umaayon sa mundo ito. But God chose us. Amen? Pinili tayong lahat ng Panginoon upang maging katuwang ng Diyos sa expansion ng kanyang kingdom. Kaya hindi po pwedeng naging born again ka pero wala kang ginagawa. Kailangan ng Diyos ang bawat individual to spread the word of God in all nations. Kailangan ka. Kailangan tayong lahat ng Diyos. Hindi naman pwedeng tawagin ng Diyos ang aso. Kasi hindi naman hayop ang aakyat sa kanyang kinaroroonan. Tao, sa lahat ng nilikha, tao ang pinaka-special na nilikha ng Diyos dito sa planet Earth. Hallelujah. Sabi nga, being a followers of Jesus means revolving your life around the word of Jesus. So, if you abide in my word, you are truly my disciple. Ang sarap kayong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Akala lang ng iba, simple-simple lang tayo, no? Huwag nilang tingnan yung ating physical. Patingnan nila yung laman ng puso. We are children of God. Amen? We are temporary in this world. The right destiny ng bawat individual, we are citizens of the kingdom government. Huwag natin alisin yun sa isip natin. We are citizens of the kingdom government. Sabi nga, Jesus, the one who freed the captive, He, being the great liberator, set the believer free from bondage, bondage to sin, bondage to self, bondage to death, and destruction. He breaks the strong chains of the sin that binds us. Amen? Amen. Hallelujah. Alam nyo, ang buti ng Lord kasi huwag tayong magsasawa na magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, until the last breath, kailangan makita ng Diyos na tayo patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Maraming gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. But ang patuloy na tinitingnan ng puso, ang patuloy na tinitingnan ng Panginoon, kung ikaw ay nananatiling sumusunod sa Kanya, at kung ikaw ay kagamit-gamit at papagamit sa Kanyang kaharian. James 4:7. Ito na yun eh. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Last Thursday, meron akong amo, 9 years na ako sa kanila. Meron siyang 2 anak na lalaki. Isang magto 21 years old at isang magna 19 years old. Imagine, matagal ko na silang napapansin na hindi sila nag-uusap. Kinausap ko yung parents last Thursday. Sabi ko, Madam, Monsieur, can I talk to you? Sabi ko, yes, Marisa, tell me. Nag-uusap kami. Bakit sabi ko, bakit hindi nag-uusap ang 2 mong anak? Sabi niya, Marisa, napakatagal na talagang hindi sila nag-uusap. So, nag-uusap-usap kami. Sabi niya,
halos mamiyak sila kasi ito yung disadvantage nang wala ang kapuspusan ng Panginoon sa isang tahanan. So, usap-usap kami. Then, kinausap ko, pinuntahan ko yung panganay. Nag-face-to-face, heart-to-heart kaming dalawa. What is the reason? Bakit hindi kayo nag-uusap? Yun naman yung sabi ko sa opposite. Opposite silang dalawa. Opposite sa pag-ugali. Yung isa kasi medyo pasaway talagang iba. But imagine, yung isa, 10 years old, at yung isa, 16 years old. Simula nun, hindi na sila nag-uusap. They live in one apartment, at ang kanilang kwarto is only the wall ang diferensya. For how many years, hindi sila nag-uusap. So, alam mo, dahil alam ng mga amo natin that we are children of God, we know the truth and the truth will set us free. Binigyan nila ako ng pagkakataon. Binigyan nila ako. Marisa, please, talk to them. Kausapin mo sila. Marami na kaming ginawa pero hindi talaga sila nakikinig. But we give you authority to talk to them. And that is my mission. Ito yung tinatawag na hindi lang tayo nagsasalita sa mga amo natin, but yung bunga ng ating mga gawa, makikita nila that we are children of God. Meron tayong magagawa. Meron tayong, hindi na natin sila upuan para bahaginan ng salita ng Diyos, but the fruit of the Holy Spirit ay nakikita sa ating mga buhay. Sino ako? Para bigyan nila ng authority na isettle ang lahat ng ito. But that time, talaga nang pagbuno ako sa kalaban, lahat ng corner ng kanilang apartment hanggang hallway, nilay hands ko yan. Ipinag-pray ko ang buong pamilya. At umiiyak sila, oh Marisa, I really don't know what I feel right now. Huwag tayo, don't be, sabi nga, huwag natin ikahihiya ang salita ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat individual. Ang sabi ng amo ko, Marisa, si yung panganay, nag-church naman siya sa Catholic. So, nagtanong ako, how about you? How about you, monsieur? So, he kept it quiet. Alam nila kasi na wala silang Diyos. And we are so blessed because sabi nga, the truth will set us free at ang katotohanan ang nagpalaya sa ating mga buhay. Kaya tayo ay nasa liwanag ng katwiran. Tayo ay inalis ng Panginoon sa kusal at tumuloy ng pagkakasala at now we are new creation. Hindi tayo basta-basta. We are new creation. So, James tells us that whoever wishes to be friend of the world makes himself an enemy of God. Kapag sinunod natin ang takbo ng mundo ito, so ibig sabihin, sinusuway mo ang kalooban ng Diyos. Pero kahit ano ang offer ng mundo ito, at ikaw ay naroon ang focus mo sa Panginoon, may takot ka sa Kanya, ikaw ay kaibig-ibig sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Hallelujah. Sabi nga, si Apostle Paul nagsusumamo alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin. Ako'y namamanhig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Lahat ng sangkap ng ating pangangatawan ay may purpose. That's why God created us
in His image and likeness. Amen? Itong kamay na ito, ito ginawa lang ng Lord para gamitin natin sa pagkain, para ihawak ng ng Scotch Sprite, no? Para ihawak ng basahan, ihawak ng aspero. Amen? Hindi. Yung bibig pa natin, para lang gamitin ito sa pagmamarites o kung ano man. No. All parts of our body, meron itong gamit. Kaya nga sabi ng Panginoon, use your body to glorify Him. Amen? Use your body to glorify our Creator. Hallelujah. To offer ourselves as a living sacrifices means that our bodies, mind, and action are to align with God's purpose. Submitting our desires, plans, and even our fears to Him. Kapag tayo ay nag-aalumihanan na, parang binagsakan na tayo ng langit at lupa, God is waiting on us. Patuloy siyang naghihintay na ipaabot natin sa Kanya ang lahat ng bagay na hindi natin gagawin. Amen? Last verse natin. Sabi nga rito, give yourself completely to God as a living sacrifice. Don't conform to the world. Instead, be transformed by the truth. Use what gift you have been given to serve others to the best of your ability. Last verse natin, Galatians 5, verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then do not let yourself be burdened against by a yoke of slavery. Alam niyo yung yoke kasi, yung meaning ng busy. Yung yoke kasi, di ba sa probinsya, especially sa bukid, may baka at kalabaw. Alam niyo yung kahon na nakalagay dito? Di ba? Nakakataon niyo yung may lubid. Kontrolado ng tao kung siya ay pagagano, padiretso, kontrolado. Ito yung pinanood natin kanina. Amen? Kontrolado kapag ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan kasalanan, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satan. Amen? Kahit saan kanya dalahin, wala kang magagawa kundi sumunod sa kanya. But ang sabi ng Panginoon, sabi nga niya dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan lubha. Nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kapahingahan ang nais ibigay ng Diyos sa atin. Hindi kabigatan. Hindi. Amen? Hindi problema. Pasanin ninyo ang aking pangako at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat magaling dalhin ang aking pangako at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Amen. Ang pamatong na ini-offer ng ating Diyos ay magaan. Ang pamatong na ini-offer ng Diablo talagang kailangan pasundin kanya sa kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay. Binawasak ng kalaban ang buhay mo kasi siya ang tatay mo. Subukan mong magpalit ng tatay, mga kapatid, at bibigyan ka ng kagaanan ng ating Diyos ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Pwede bang awitin natin uli, Lance, yung inawit kanina? Hallelujah. Salamat sa Diyos. Oh, hallelujah, Father. Salamat, Panginoon. Magsitayo po tayo habang inaawit po natin ang pagpapasalamat sa Diyos na buhay. Hallelujah, Father in heaven. Oh, glory. Thank you so much, Father, for your word. Salamat, Panginoon. Walang kapatid na pasasalamat. O God, patuloy natin iaalay sa iyo. We deserve the glory and honor. We deserve the glory of God. Thank you so much, O God. Hallelujah. Thank you, God. Nanamin po natin ang awit na ito. Puso ko'y iyong
Patuloy po ako nagre-release, Panginoon, ng financial breakthrough para sa kanila. Patuloy ako nagre-release, Panginoon, ng strength of healing, Panginoon. Lord, sa mga naglalakad ng mga papel, oh God, Lord, show your power, oh God. Sino man sa mga prefecture, Panginoon, ang may hawak ng dokumento ng mga kapatid namin ito, we believe that all is well. Oh, hallelujah, within this year, Panginoon, marami ang magkakameron ng acquisition in the mighty name of Jesus Christ. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng mga anak niyo po, Panginoon, na nais po nilang madala ang kanilang mga mahal sa buhay dito. Oh God, Lord, ang inyong mga kamay ay hindi nalilimitahan. Kaya patuloy namin pinangahawakan ng iyong pangako na sila ay makakarating dito within this year by the power of your name. Oh God, Lord, thank you for your promises. Oh God, again, Lord, patuloy mo pong basbasan, patuloy mo pong Lord, pagyamanin ang lahat ng inyong mga anak. Bawat mahawakan ng kanilang kamay ay maging pagpapala sa kanilang mga buhay. Ano man ang desire ng kanilang mga puso, Panginoon, open the gate of heaven and pour out your Holy Spirit. We love you so much. Thank you for your word. Thank you, Father in heaven. Again, you deserve the glory and honor and adoration in Jesus' name. Amen. Short, ano lang po, dapat po magre-report ako sa finance natin, pero nakalimutan ko po ang record. So, next Sunday ko na lang po ibibigay ang ating full report para sa ating tithes and offering. Hallelujah.